After nating pag-aralan yung pure strategy, dako naman tayo sa mixed strategy. Make sure na napanood nyo yung first part ng ating video kasi in-explain ko doon ng much deeper about sa pinagkaiba ng mixed and pure. But this time, para mapanood mo yung first video, syempre, pag di nyo pa napapanood, hindi ko i-explain yan dito. Okay? Pagdating sa mixed strategy, guys, is nakabase tayo sa possibilities. And wala siyang saddle point. Sa pure strategy kasi, gumamit tayo ng formula na napakadali about sa saddle point. Yung hanapin natin yung saddle point niya. And that would lead to our answer. Pero sa mixed strategy, wala kang makikitang saddle point. In real life, guys, nangyayari to guys sa larangan din ng chess. Chess lagi yung example natin dito para hindi tayo paligoy-ligoy kung saan-saan. Sa chess guys, mahalin tulad ko itong mixed strategy kapag meron tayong dalawang grandmaster na naglalaban. Pag sinabing grandmaster, sa mga hindi nakakaalam, sila yung pinakamataas or ito yung grandmaster na title na pinakamataas mong makakuha pagdating sa chess. Kung sa ML or Mobile Legends, makakuha mo yung pinakamataas is Mythic or sa Valorant, Radiant ba? Pagdating sa chess, Grandmaster yung ang pinakamataas na title na pwede mong makuha. Ngayon, pag yung dalawang Grandmaster yung naglaban, madalas ang laban nila is nagli-lead sa drawish. Ayun yung nakikita ko pagdating sa mixed strategy. May emphasize ko to later on pagdating sa example natin. Ready na ba? Ito ang ating example sa ating mix strategy, but before tayo mag-proceed sa formula ng ating mix, gusto ko lang maipakita sa inyo kung bakit siya hindi pure strategy. Gamitin nyo rin to guys para ma-identify mo kung pure or mix siya by using palagi yung saddle point. Napakadali niya lang kasi. Yung minimax or ito yung minimum loss. Di ko to na-emphasize dun sa first video, di ba? Yung minimum loss ng ating white at dito naman sa maximin or sa column na to is ito yung maximum gain. Maximum gain. Yan. So, dito guys, is hanapin muna natin yung maximum. You know the drill? So, dito, ang maximum sa 2 and 6, syempre si 6. And, ang maximum ng 4 and 1 para sa whites, pag nag-depend siya, is si 4. Hanapin natin yung minimum nilang dalawa, which is si 4 or yung depend. Depend and aggressive. Pagdating naman sa maximin, dito, sa baba, ito, yung column, hanapin natin yung maximum gain pagdating sa block. Hanapin muna natin yung minimum nila. Ano yung minimum ng 2 and 4? Which is si 2. Minimum ng 6 and 1, which is si 1. And hanapin natin yung maximum sa kanilang dalawa, which is si 2. And kung mapapansin niyo is hindi siya pure strategy kasi wala siyang saddle point. Magkaiba ng values. Dito napapasok si mixed strategy. Pagdating sa mixed strategy, again, pag sinabing mix, nakabase tayo sa probability. May tinatawag tayong Q, kaya may linya ako dito. Maglalagay ka lang guys ng Q at dito naman is 1 minus Q. And then, sa taas is meron tayong P and ito is si 1 minus P. So, sa probability ito. So, sa stats natin, di ba, or sa utilization rate pagdating sa Q and Q, ang probability is yung P para mahanap mo yung busyness ng ating linya. Kapag gusto mong hanapin naman yung kabaliktaran, yung hindi sila busy, syempre, 1 minus P mo lang yun. And mahanap mo yung percentage na hindi sila busy. Same thing dito sa mixed strategy. Para ma-solve to guys, is we will do a basic math algebra. I'm pretty sure na alam niyo na to. Sa pagdaanan niyo na yung calculus, na pagdaanan niyo na yung DE, sana is easy na lang ang ganitong mga equation para sa inyo. Kasi ang gagawin natin, sa ating row, tatandaan nyo lang na nakabase tayo kay P. Sa ating column, nakabase tayo kay Q. Example, ito, 2. Di ba? 2P. Ilalagay mo dito sa gilid is si 2P. Then, next natin, sa row natin sa attack, si 6. Ano yung kasama ni 6? 1 minus P. Positive ba siya? Kung positive, add lang natin to 6, then multiply by 1 minus P. Sa babang column, pag nag-depend tayo as a white, si 4,
multiply mo kay P. Then, kapag nag-depend tayo and naging careful yung kalaban, is 1. Positive, negative. Pag positive, add mo yan. So, add 1, then multiply by 1 minus P. Ginagawa natin to guys para mahanap natin yung percentage. Kasi nga, nakabase tayo sa possibilities in terms of percentage. We will do the same thing sa column, pero dito naman, nakapokus naman tayo sa Q. So, unang column, yung pagiging aggressive ng block. Kapag umatake tayo, meron tayong 2 na gain. And then, multiply by Q. Positive, negative yung pangalawa. Positive, so add natin yan. So, add natin yung 4, then multiply by 1 minus Q. Oops, usog nga natin. Ang haba pala. So, meron tayong 2Q plus 4 multiply by 1 minus Q. Next, ito naman sa curve pool, is meron tayong 6 multiply by Q plus 1 multiply by 1 minus Q. Diba? Basic lang siya. Ang goal natin dito guys is dapat same sila ng mga percentage lahat ng yan. In order to find that, hahanapin natin ang next step natin dito. After natin makuha yung mga equation, syempre hanapin natin yung value ni Q at ni value ni P. Okay ba tayo doon? So una, in order to find the value of Q, is dapat i-add natin tong dalawa. Again, ang gusto natin mangyari is mahanap natin yung possibilities or yung percentage na equal sila. So, ibig sabihin, meron tayong 2Q plus 4. Kinapit ko lang guys 1 minus Q. Then, equal to 6Q plus 1, 1 minus Q. And then, we will do a basic algebra. Na-explain ko to sa calculus part kahit na dapat pang grade 6 yun. Pero marami kasing nalilito pa rin doon pagdating sa paano ililipat yung multiplication sa kabila, paano ililipat yung addition sa kabila. So, make sure na panoorin nyo yung video na yun, dagdagan nyo ng views, and syempre, pag-aralan nyo na rin. Now, is we will do the PEMDAS rule. So, sa PEMDAS, di ba, mauna si parenthesis. So, ito, isimplify muna natin siya para mas maintindihan natin. So, meron tayong 2Q. Oh no, wala na akong tinta. 2Q plus 4 times 1 is 4. Then 4 times negative Q, which is negative 4Q. Is equivalent to, copy mo yung 6Q, plus 1 times 1, which is 1. Then 1 times negative Q is negative Q. Gets? Ngayon, ang gusto kong mangyari is ililipat ko lahat ng may Q doon sa left side, while yung non-Q dito sa right side. So, in order to do that, dapat alam mo yung basic algebra, again, kung paano maglipat ng mga variables. So, dito ilipat ko si 6Q sa negative Q sa kabilang side. And si 4 naman dito yung non-Q dito sa right side. So, ilipat ko to. So, meron tayong 2Q. Wala na akong tinta. Okay, 2Q. Then, minus 6Q. Then, positive Q. Copy mo to. Si negative 4Q is equivalent to 1 minus 4. Nagets ba yan, guys? Ang ginawa ko, nilipat ko itong 6Q sa kabila, kaya naging negative 6Q. Nilipat ko itong negative Q sa kabila, kaya naging positive Q. And copy mo lang yung 2Q, copy mo yung negative 4Q. Pero sa kabilang side naman, copy mo yung 1, and yung 4 na naging positive, lipat mo sa kabila, magiging negative 4. So, yan. And then, just do the basic math. Kapag same sila ng mga variables, pwede mo silang ipag-add or ipag-minus. So, do the math. 2Q minus 6Q plus Q minus 4Q. So, negative 7Q is equivalent to 1 minus 4, negative 3. I-divide lang natin to both side. Wala na akong tinta talaga. Divide natin to guys, both side into negative 7 para makancel to. And then, meron tayong value ni Q is equivalent to negative 3 over negative 7. Kaya tayong 0.4286. Yan. Tandaan nyo ito yung value ng Q. Lagi ko na lang dito sa taas para di tayo malito. So, Q is equivalent to 0.4286. Yan. Si P nawawala. Yan.
Kay P, ang gagamitin nating equation is syempre itong dalawa. Same thing lang din. Copy mo yung una. So, meron tayong 2P plus 6, 1 minus P. And then, equivalent siya sa pangalawang equation natin na 4P plus 1, 1 minus P. Yan. Do the math using PEMDAS. Multiply mo to. So, copy mo muna si 2P. Then, meron tayong positive 6 and then negative 6P. Is equivalent to, copy si 4P, and 1 times 1 is 1, 1 times negative P is negative P. After that, lipat mo yung with P sa left side and non-P sa right side. So, lahat ng P, lipat natin sa kabila. So, meron tayong 2P, copy ko yung 2P. Lipat ko si 4P, magiging negative 4P. Lipat ko tong negative P sa kabila, magiging positive P. Copy ko tong si negative 6P is equivalent to 1. And then yung 6, lipat ko sa kabila, negative 6. And do the math again. So, meron tayong, may calculator. Since may calculator tayo, ayoko na mag-isip. Meron tayong 2 minus 4 plus 1 minus 6. Ayun o, 2 minus 4 plus 1 minus 6. Negative 7 din. So, may tayo negative 7P is equivalent to 1 minus 6 is negative 5 over negative 7, para makancel. So, P is equivalent to negative 5 over negative 7. That would be 0.7143. So, ilagay ko dito. 0.7143. Yan. After natin mahanap yan, guys, is since may value na tayo ni Q sa P, i-input lang natin yung value ng Q dito sa ating dalawang equation at the value ni P dito sa dalawang equation. And dapat same ng possibilities or ng percentage itong apat na to. You will see how. So, una, gamitin natin yung first equation. So, 2, input mo yung value ni Q. Ano yung Q? 0.4286 plus, copy mo si 4, and then meron tayong 1 minus, ano yung Q? 0.4286. And after that, do the math. So, ang equal niyan is, let's use the calculator. So, meron tayong 2 multiply by 0.4286 plus 4, then 1 minus 0.4286. Meron tayong 3.14. Ang sagot dito is 3.1428. So, tanggalin na natin to guys kasi meron na tayong value which is 3.1428. Ganda na sulat ko. Yan. Saan yung tuldok? Reading ko nga. 3.1428. Ngayon, sa kabila naman tayo. So, meron tayong 6. Ano yung Q? 0.4286 plus 1. 1 minus ano yung Q? 0.4286. Which is 6. So, meron tayong 3.1430. So, tanggalin na natin to kasi meron tayong 3.1430.
Next, dito naman tayo sa kabilang side. So, si 2P, input the value of P, which is 0.7143. Same thing lang yung ginawa natin sa Q, pero this time pin na siya. So, 6, 1 minus, ano yung P ulit? 0.7143. Then, that answer would lead to 3.1428. So, tanggalin natin itong una. 3.1428. And last but not the least, syempre, itong last part natin, si 4P or 4, 0.7143 plus 1, and then 1 minus 0.7143. And that would lead to the answer of meron tayong 3.1429. 1429. Yan. And that's it, guys. Mapapansin niyo lahat sila is 3.14, 3.14, 3.14, 3.14. Ibig sabihin, kahit anong strategy ang gamitin ni White, kung anong strategy ang gamitin ni Black, depende na lang kung magkakamali sila, syempre. Pero, lahat ng strategy, kung umatake man siya, dumepende man siya, kung naging aggressive man siya or careful, lahat pwede nilang gamitin as a alternative strategy.